Hello mga kamit at sa kapwa nating OFW saan mang bahagi ng mundo. This is Meet and welcome back po sa aming channel. E-Travel Departure Registration, step-by-step guide at sa bagong update nito. Oo mga kamit, ang ating ginagamit na departure card dati kapag aalis tayo ng Pilipinas ay magagawa na natin ngayon online. Katulad sa e-travel arrival, the same website lang po ang ating gagamitin na etravel.gov.ph. So ayon po sa inilabas na advisory ng Bureau of Immigration about sa full-scale implementation ng e-travel system, na ang pag-register sa e-travel departure ay nasimula nang ipatupad noong Abril 15 taong kasalukuyan. At ito nga, nakakuha po tayo ng update sa pag-register sa e-travel departure, kaya i-share po namin sa inyo ng step by step. So proceed na po tayo sa pag-register. As usual po, gamit po ng ating cellphone. So gamit po ng Chrome browser. So lahat po ng browser ay pwede nating gamitin. So search po natin ang etravel.gov.ph. So ayan. And then click po natin ito. So ayan, after po na makapasok po tayo sa site, ay the same dashboard lang po ang ating makikita, dahil the same website lang po ang ating ginamit. So katulad po ng e-travel arrival, ang pag-register po ay sa loob ng 72 hours or 3 days bago ang flight ninyo, or mismo sa araw ng flight ninyo, basta hindi bababa sa 3 hours. May dalawa pong pagpipilian dyan, ang Philippine passport holder at foreign passport holder. At dahil e-travel departure po ang ating topic ngayon, so dito po tayo sa Philippine passport holder. Dahil lahat po ng Philippine passport holder, mapa-dual citizen man po kayo, mapabata man o matanda, ay required po sa pag-register sa e-travel departure. At kung kayo naman po ay Filipino or foreigner na may hawak po na foreign passport, ay exempted na po kayo sa pag-register sa e-travel departure. So sa citizenship ay ilalagay po natin dito ay Filipino. So dito nyo po mapapansin na mayroon na pong nakalagay na ganito, na dati naman po ay wala po ito. Then sa traveler type ay dalawa pong option dyan, which is arrival and departure. At dahil aalis tayo ng bansang Pilipinas, so departure po ang ating pipiliin. And then sa transportation type, may dalawa din pong option, which is air and sea. So, dahil sakay po tayo ng eroplano, so air po tayo. And then sa date of departure, so makikita po natin sa ating ticket. And then ilalagay nyo na po ang inyong email address ng 2 beses. So kung wala naman pong naging problema, so i-check nyo lang po yung maliit na square dyan. And then click ang yes, I agree. At sa iba naman po na may changes po sa kanilang flight details or na reschedule ang kanilang flight, so click nyo lang po yung update existing record, and then saka nyo siya i-edit. Then after nyo po na maayos ang details at okay na po siya, so click nyo lang po ang continue, and then mapupunta na po tayo sa e-travel step 1, ang personal profile. So meron din po diyang naka-note na dapat po ang personal information na ilalagay po natin dyan ay katulad din po sa ating passport details. Ilalagay nyo na po dyan yung inyong name, middle name, last name,
Pero ang middle name po ay optional po yan. Pwede nyo po siyang hindi lagyan. And then sa suffix, kung wala naman, ay optional din. So pwede niyang i-leave as blank. Then lagyan nyo na po ang inyong passport number, kasarian, birth date, citizenship, country of birth, occupation. Sa occupation, marami pong pagpipilian dyan. So piliin nyo lang po yung related sa inyo, may trabaho man kayo o wala. And then lagay nyo na po ang inyong mobile number, Pilipinas man or sa ibang bansa. And then click next. E-travel step 2, permanent country of residence. So ilalagay nyo po ang inyong country, province, municipality, barangay, house number, building number, at ang inyong street. Sa address line 2 naman ay optional, so click next. E-travel step 3, travel details, departure via air. So sa date of departure, so mapapansin nyo po na may nakalagay na po agad na petsa dahil nalagay na po natin yan kanina sa unang step. Then sa country of destination, sa bansa po na inyong patutunguhan. Destination address, address po ng inyong patutunguhan. Are you an OFW? Kapag no, wala na pong makikita na OFW classification. At kapag yes naman po, dahil tayo po ay OFW, so sa classification po ay may dalawang option, land-based at sea-based. At dahil di naman po tayo nagtatrabaho sa barko, so sa land-based po tayo. Purpose of travel, may mga option po dyan, so pipili lang po kayo sa naaayon po sa inyo. Halimbawa po sa amin, work or employment. Sa traveler type, may dalawang option, aircraft passenger and flight crew. So dito po kami nabilong sa aircraft passenger. Then name ng airline nyo, flight number, airport of departure. So airport po kung saan po kayo galing palabas po ng bansa. And then seat number, so optional po, so leave as blank. And then click next. E-travel step 4, ang summary. Diyan po ay makikita nyo po lahat ng inyong mga detalye mula sa step 1 to step 3. At kung mapapansin nyo din po ay wala na pong health declaration na nakalagay dahil nga po sa nalifted na po ang COVID-19 protocol sa bansa. Kaya mga kamit, kahit ano po ang vaccine status mo, may vaccine ka man o wala, ay hindi na po required ang PCR test, antigen test, vaccine certificate kapag babalik ka na po sa ibang bansa. At kung meron po kayong nais palitan o baguhin, ay i-click nyo lang po ang pencil icon na yan at saka i-edit. Then after nyo pong baguhin at i-review lahat, so click submit. So yan, may congratulations na. Then kasunod na po ang inyong e-travel departure
blue QR code. So, ayan. And then, i-screenshot nyo po. Halimbawa man ay nakalimutan nyo pong screenshot, ay wag po kayong mag-alala dahil magsisend po si e-travel ng kopya ng inyong e-travel departure blue QR code na tulad po nito. Ayan. So, ayan mga kamit, sana po ay nakatulong ang video na ito. At kung nakatulong man ay bigyan nyo po kami ng like, share, comment. At please consider to subscribe. At i-hit nyo rin po ang all notification bell para ma-notify po kayo sa lahat po ng aming video na i-upload. Maraming salamat po sa panonood at mag-ingat po tayong lahat. And God bless. See you in the next one.